Naniniwala po ako na hindi rin sila pwedeng magkahiwa-hiwalay. Kung paanong ang bunga ng banal na spirito po, hindi rin pwedeng magkahiwa-hiwalay. Kaya, process by process po, tinuturuan tayo ng Panginoon na kailangan natin pong ma-absorb ito. Kailangan nating makuha po lahat ng ito. Kaya, napakalalim po pag inaaral pala natin ang Bible, talaga pong grabe po yung wisdom, grabe yung understanding na pinapaunawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At naniniwala po ako na hindi natin 'to maririnig sa lahat ng mga church o platform kasi it is the expression talaga, it is the inspiration of the Holy Spirit po. Tama po na nag-aaral tayo, pero talagang si Holy Spirit po ang nagtiteach sa atin. Siya pa rin po ang nagbibigay ng tunay na kahulugan po ng kanyang banal na salita. So bago po yun tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, for you are the same. Good God, for you are the God na loving, for you are God na sobra po, Panginoon, na maunawain, Ama. Salamat po sa lahat ng pasasalamat na aking mga kapatid na narinig mo sa oras na to. Salamat, Ama, na hindi ka nagbabago. Salamat na ikaw ang umaabot sa lahat ng mga pangangailangan namin. Even ginagamit mo ang mga kapatid, Panginoon ko. Salamat kasi nagiging bahagi kami, Panginoon, ng katawan mo na nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng kingdom mo. Salamat, Panginoon, na nakikibahagi kami sa glory na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Ama, hayaan mong sa oras na to, Panginoon, patuloy ka naming maparangalan, patuloy ka naming malwalhati, patuloy ka naming mapasalamatan, Panginoon, kung paano mo kaming tuturuan, tutulungan, iko-convict, iko-correct, Panginoon, sa iyong mga salita. Nagpapakumbaba po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at lalo ako, Panginoon, sa iyong harapan. At tunay na nagpapasalamat ako kung paano mo, Panginoon, ipinapaunawa ito sa akin, little by little, Panginoon, kung paano ito magmanifest in my inner most, Father God, sa espiritu ko na nanunuot talaga siya, Panginoon, sa aking dugo, sa isip ko, sa puso ko, Panginoon, kung paano ako magtatagumpay, kung paano kami dapat magtagumpay, kung paano mo inihahanda ang bawat isa sa amin, spiritually, Father God, na maintindihan namin ang paglakad spiritual, mai-align namin ang buhay namin spiritual, na mag-manifest ang salitang ito through physical, Panginoon, nalalabas inside and out. Kaya Lord, I honor you, I adore you, I respect you, Father God, in the higher respect, Panginoon, that without you, Father God, wala itong wisdom na to. Without you, wala yung understanding. Without the Spirit of the Lord, Father God, na nagmamanifest sa bawat isa sa amin, malabo na maintindihan namin. Kaya salamat, Panginoon, sa wisdom na pinagkakaloob mo, at salamat, Panginoon, sa pusong inihahanda mo, Panginoon, sa oras na to, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na pagsamba, patuloy mong parangalan ng iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Panginoon. Ikaw ang magsalita, ikaw ang maglangis ng aking mga labi. Lord, gamitin mo lang akong alulod, Panginoon, ng pagpapala sa bawat isa. Ama, ngayon pa lang, pinasasalamatan ko na yung katagumpayan ng gawaing ito. At pinasasalamatan ko yung bukas na espiritu ng bawat isa. Bukas na tenga para makinig, Panginoon. Bukas na puso na magpabago. At bukas na isip, Panginoon, na ma-realize namin yung establishment na gusto mong i-establish sa bawat buhay namin. Lord, we glorify your name, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, Isaiah 11:2. Isaiah 11 verse 2 po, sabi niya dito. Balikan po natin. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. The spirit of knowledge and the fear of the Lord. Amen? So muli po, number 1, Spirit of the Lord. Yun po yung first na pumupunta sa atin kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon. Pangalawa po, the Spirit of wisdom. The Spirit of wisdom na magiging resulta ang Spirit of understanding. At ngayon po, nasa point na po tayo, the Spirit of counsel. Purihin po ang Panginoon. So dito po,
Na-imagine ko lang on how the Spirit overshadow us. Tayo po, no, na parang kinakain niya tayo, parang nilulukuban niya tayo. Katulad nung si Mary po, nung nilukuban siya, 'di ba, ng Spirit of the Lord at sinabi sa kanya na, "Oh, kailangan mong ipanganak ang anak ng Diyos." Paano mangyayari 'yon? I am virgin, 'di ba po? Wala siyang asawa. So, paano mo tatanggapin yung ganong sitwasyon? Ganon din tayo, mga kapatid. Nag-o-overshadow yung Espiritu ng Diyos sa atin. Para niya tayong, alam niyo yung pinapasok niya, gusto niya na ma-absorb natin lahat ng to kasi available to para sa bawat isa sa atin. Katulad po ng sinabi ko sa mga last po na pag-aaral natin, hindi niya to pinagdadamot. Ito po ay dapat na nag-a-activate sa atin kasi kasama ito when the Spirit of the Lord come upon us. So, yung Spirit of counsel po, minsan parang iisipin mo, nakaseparate siya sa wisdom. Pero, hindi siya dapat i-envelope. Nakita niyo po? Yung tatlong bagay na the Spirit of the Lord, yung Spirit of Wisdom, and Spirit of Understanding, nagmamanifest po yun inside of us. Pero pagdating sa Spirit of Counsel, dapat nire-release naman natin siya. Okay? So, yung counsel po, yung Spirit of Counsel, nagbibigay ito o nagpapahayag ito sa place kung saan ia-apply na natin. Amen? Kaya naririnig po natin ito over and over na ang wisdom po ay nagdi-define ng application ng knowledge. So, nakita nyo po, from inside, tinuturuan tayo ng Panginoon paano na to i-apply outside. So, yung tatlong bahagi po ng Spirit of the Lord, Spirit of Wisdom, and Spirit of Understanding, itong Spirit of Counsel is the beginning po na mai-apply na natin siya from, di ba? Na nagmula siya from true wisdom, true Spirit of the Lord, and true understanding. Nakita niyo po? Hallelujah. So, at ang way po nito para i-apply natin, mananatili po ang wisdom. Para makapag-counsel po tayo, para mai-apply natin ang counsel, yung wisdom po is dapat kasama niya. Pero hindi mo pwedeng i-release yung wisdom without understanding. Nakita niyo po? Hindi niyo siya pwedeng i-release sa tao. Halimbawa, nagka-counsel ako kay Ate Jane, kahit may wisdom ako ng Panginoon. Amen? Hindi ko siya pwedeng i-release ng wisdom itself. We need understanding sa akin at sa kina-counsel kong tao. So, yung wisdom po, nag-give siya ng insight. Inside siya, kapatid. Insight. Po, inside. Wisdom, nag-give po siya ng foundation sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung maintindihan natin ng mas malalim, apart from wisdom, we are nothing too. Para siyang Panginoon. Kasi, pag-iisip siya ng Diyos. Divine wisdom. Kaya siya hindi katulad ng knowledge. Kasi, yung wisdom po, galing siya divine na pag-iisip ng Panginoon. So, ang foundation po natin is ang wisdom. Same thing ng Spirit of God. Kasi, yung Spirit of God, nagbubunga siya ng Spirit of Wisdom. Kaya ang mga taong walang Espiritu ng Diyos, walang wisdom. Kaya madalas po ang mga tao, nagdi-decision sila, di ba? Gumagawa sila ng plano na hindi nagtatagumpay kasi without wisdom. You can plan, sabi ng salita ng Diyos, but without the wisdom of God, hindi yun magpe-prevail, di ba? Kasi ang Diyos ang nagpapatagumpay sa lahat ng plano ng tao. Kasi siya yung foundation. Siya yung nagbibigay ng inspiration sa'yo, anak, ito yung gawin mo sa gawain, ito yung gawin mo sa gawain, di ba? At dahil doon, sa understanding na yon, ia-apply mo siya because kinounsel ka na inner, ng inside ng espiritu ng Diyos sa loob mo. Sa espiritu mo, kinakounsel niya yung spirit mo. At yung soul mo, para mag-apply ka. Ano yung mag-a-apply? Yung body mo, di ba? Yung katawan mo ang mag-a-apply
sa lahat ng mga kina-counsel ng Panginoon sa'yo. Inside you, sa isip mo, sa puso mo, sa espiritu mo. Kaya nga, ang body, kaluluwa, at espiritu, hindi po pwedeng maghiwa-hiwalay. Hindi po pwede. Hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, sa journey ng buhay na to, kailangan mo rin silang pagpraktisan na pagsama-samahin. Hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay. Kailangan silang, kumbaga, ang tugtog, halimbawa, ang tugtog rock. Kailangan sumasayaw din yung physical mo. Sumasayaw din yung spiritual mo. Ganun siya. Kung ang tugtog ay melody, kailangan sumusunod din sila. Nagkakasundo silang tatlo katulad ng Spirit of God, ng Son, and the Holy Spirit. Amen? Nakita niyo po na kung ang Father of God, si Father nagko-command, amen? Si Jesus po nagplano, si Holy Spirit nagwo-work. Nakita niyo po? Si God the Father nag-command, nagplan si Jesus, si Holy Spirit nag-work. So kung hindi nagplano si Father God, kung hindi nag-command si Father God, at hindi nagplano si Jesus, walang iwo-work si Holy Spirit. Amen? Ganon din po sa atin. Kung hindi tayo tinatrabaho ng Holy Spirit, wala din tayong ia-apply. Ganon ka-importante ang counseling. Amen? Kaya nga, apart from wisdom, we are nothing. Wala tayong plano na pwedeng ilatag kasi walang pag-iisip ng Panginoon dun sa ginagawa natin. Kaya hindi pwede po na puro knowledge lang tayo, na nakikita natin yung lahat ng karunungan dito sa mundong ito na ina-apply natin without the guidance ng wisdom na nagmumula sa Spirit of God. Same ng understanding. Amen? So, Proverbs 24:3 po, sabi niya dito, by wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Amen? So nakita niyo po, dahil sa pag-iisip ng Panginoon, ang bahay daw po ay naitatayo. So, foundation. Nakita niyo po? Para siyang si Jesus Christ. Foundation din ang pag-iisip ng Diyos. Kasama po ni God, ng Lord. Amen? So, mabibuild daw ang isang tahanan sa pamamagitan ng pag-iisip ng Diyos. And through understanding, at dahil sa pangunawa, na i-establish ito. Nakita niyo po, ganun sila kahalaga. So, kapag iniisip natin ang wisdom, ito pala'y principle din. Para siyang foundation na katulad ng God mismo. Foundation siya. So kaya pala tinawag ang wisdom na principle. Principle things sa Bible. Mababasa niyo po yan, no? Sa na ang wisdom po is principle, na nangunguna siya dapat. Bago sumunod ang understanding, bago sumunod ang counseling, knowledge, might, at fear of God. Sila yung kauna-unahan. Spirit of God, then Spirit of wisdom. Then, following po yung iba. Amen? So, bakit ko po ito pinapaunawa? Para ma-realize po natin na napakahalaga po ng foundational na lugar ng wisdom sa bawat isa sa atin. Para maintindihan natin na without wisdom, nothing can work. Wala tayong mai-establish at wala tayong maka-accomplish kung wala ang karunungan ng Diyos. Yun po ang wisdom. Without karunungan ng Diyos, hindi ka rin makakatayo. Kasi wala kang foundation. Kung wala ang karunungan ng Diyos, hindi rin tayo makakapunta kung saan natin gusto at anuman ang plano natin, wala din pong magtatagumpay. Nakita niyo po? Kasi foundation siya. Ganun natin sobrang kailangan ng wisdom. And from the place po, from sa lugar na kailangan natin ng karunungan ng Diyos, doon din po ibibigay ng Panginoon yung understanding, yung pangunawa, darating siya. 'Di ba? From wisdom, understanding comes. And pagkatapos po ng pangunawa, then darating na po yung counsel. Amen? Para ma-establish po. Nakita niyo po yun? So, dahil sa wisdom po, nananatili ito sa lugar ng pangunawa
At from the place ng pangunawa, nananatili ito na makita natin yung bagay na pwede nating magawa. So yung counsel, ito yung nag-aaral. Ito yung panuntunan. Parang ganon. Na alituntunin. Yun yung counseling. Ano po? That yung karunungan ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng litrato. Bago natin gawin yung isang bagay, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos para makita natin yung picture na anong magiging resulta nun. Para makita natin yung realidad. True counsel. 'Di ba? Kasi 'di ba bago tayo gumawa ng alimbawa sa relasyon mag-asawa, hindi ka pwedeng sa isip mo, hindi ko pwedeng sagutin yung asawa ko ng ganitong pabalang kasi alam ko yung sitwasyon niya. May sakit siya sa puso. For example, kay Ate Jane, may sakit siya sa puso. Hindi ko pwedeng pasakitan yung asawa ko. Kaya, from sa isip pa lang niya, kina-counsel na siya ng Panginoon na, anak, kailangan mo tong maunawaan. Kasi, kung hindi mo uunawain yung kalagayan ng asawa mo, sa karunungan na meron ako na binibigay sa'yo, anak, nasa'yo ang espiritu ko. Kaya, mula sa aking karunungan, sinasabi ko sa'yo, nakikipag-usap yung isip mo, 'di ba? Habang nagdadasal yung espiritu mo sa Panginoon. Amen? And then nagkakaroon ka ng realization, then mag-a-act yung body mo. Nakita niyo po? That is the work, 'di ba? Na hindi siya pwedeng maghiwa-hiwalay. Kaya kung makikita po natin sa scripture na salita ng Panginoon, kailangan natin tong i-breakdown kung bakit po ako bumabalik from the beginning po ng pinag-aralan natin kasi gusto ng Panginoon na i-breakdown ko to sa inyo through wisdom. Na kailangan po ang wisdom, nag-i-stay yun sa ating sarili. Katulad ng Spirit of the Lord. Sa ating sarili. At hindi ito magiging beneficial sa atin kung hindi tayo bibigyan ng wisdom ng Panginoon na through counsel, ipagkakaloob niya. Kasi hindi pwedeng nasa loob lang siya. Hindi pwedeng si wisdom, kinakausap yung spirit mo sa loob, then wala kang nagiging application. So, the beginning of counsel, 'di ba? Ito yung nagre-release. Ito na po yung maglalabas ng mga pinag-usapan natin internal na nagkaroon ka ng pangunawa, katulad ng mga ginagawa sa bataan, 'di ba? Yung mga ginagawang gawain ng Diyos doon. Kung hindi lalabas si Nanay Andrea, walang magiging resulta lahat ng mga iniisip niya. Kahit pabigyan siya ng wisdom ng Panginoon, kung hindi siya lalakad, kung hindi niya i-apply yung counseling na binigay sa kanya through inside, galing inside, wala pong magaganap na misyon. Walang magaganap na mga gawain ng Diyos kung walang counseling at application na nagmumula sa counsel ng Diyos. Kahit may understanding ka pa eternal, kung hindi mo to i-express na magsisimula sa counsel ng Panginoon, mawawalan po ito lahat ng kabuluhan. Kaya dito pinapakita sa atin yung trajectory kung paano tayo magte-take us from the Spirit of the Lord na internal na nagwo-work sa atin. Kapag tayo ay na-born again po, nagaganap po yung eternal transformation sa ating buhay, sa ating nature, sa ating pag-uugali. At eternal po, makikita din natin yung paggawa ng Diyos sa loob ng tahanan natin o loob ng katawan ng tao. Amen? But, sabi doon, kapag inside mo, merong different resident, may naninirahan na iba. 'Di ba? Tinatrabaho ka ng Diyos. Alam mo 'yon, pag may-ari mo 'yung sarili mo, pero pag ang espiritu ng Diyos pumunta na sa iyo, ibang tao na, iba na ang tumatrabaho sa iyo. Kumbaga, dati resident mo 'yung bahay na 'to, pag tinanggap mo si Jesus Christ, siya na 'yung tatrabaho sa inside ng tahanan mo o inside ng katawan mo o pag-iisip mo o pagmamay-ari mo. Hindi na sa iyo. Kaya kapag ang Espiritu ng Diyos, pag na-born again tayo, kapag Espiritu ng Diyos nagpunta sa internal natin, nagkakaroon ng transformation. Kapag ang wisdom pumunta na rin po sa atin, di ba? Tinuturuan tayo ng Spirit of the Lord, process by process po, hindi po to one day. Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon, day by day, hindi po siya isang decision lang.
day by day, dapat pinipili natin yung wisdom of God, eternal na magtatransform sa atin. And then when the understanding comes na, kapag pumunta na po yung understanding internal na nagtatransform din sa atin, kaya lang po, ito po'y kaibahan. When counsel, di ba? Yung pag-aaral o yung alituntunin na ang pumunta sa atin, ito na yung nagbibigin ng working. Dito na magsisimula yung pagtatrabaho. Ito na yung nag-e-express ng napagmitingan inside, di ba? Ng wisdom mo, ng Spirit of the Lord, ng understanding mo, i-release niya na ngayon. Nagpulong na siya, di ba? Nagpulong na, parang sa loob ng tahanan, nagpulong na sila. Ngayon, kailangan mo na itong gawin. So, iyon yung expression ng counsel. At kailangan itong makita. Di ba? From counsel, doon po naman lalabas na yung might, yung lakas. Kasi ginagamit naman natin yung lakas po sa mga bagay na gagawin natin. Nakita nyo po, from inside, tinrabaho tayo ni Holy Spirit. Ngayon, nire-release niya na yon from counsel into might, into knowledge, and into the fear of the Lord. Nakita nyo? Ganun siya trumatrabaho. Sama-sama po yung seven Spirit of the Lord. But counsel begin now to express. So, ine-express ni counsel kung ano yung nasa inside natin. Kaya kapag iniisip po natin, the Spirit na nagpunta sa atin, na nag-transform sa atin, siya mismo ang nag-e-express ng mismong sarili niya sa loob natin. Kaya nga, ang galing ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi na tayo. Siya na po yung sa atin, kaya nagiging matalino tayo sa pagdidesisyon kasi kina-counsel niya tayo. So yung counsel, nagsisimula po siya sa expression of God, ng Spirit of God within us. Sa loob natin, nung tayo ay na-born again. Sabi niya po sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Sabi po sa Tagalog, sa kakulangan ng tuntunin, yung counsel po, tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit, sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ganun kahalaga ang counsel po, spirit of counsel. Kasi ito yung proseso po na magpapatagumpay na sa'yo. Hindi na lang siya nasa loob mo. Gagawin na siyang action. Lalabas na po siya. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Proverbs 20, verse 18, every purpose is established by counsel, and with good advice, make war. Sabi po sa Tagalog, ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. So yung counsel po, 'di ba, yung alituntunin na to, ang nagbibigay sa iyo ng katagumpayan. Siya yung nag-i-establish po para magkaroon ka ng matagumpay na plano na sinagawa mo from inside sa pamamagitan ng Spirit of the Lord, wisdom and understanding. Sabi po sa Proverbs 24:6, for by wise counsel, thou shalt make thy war, and in multitude of counselor, there is safety. Ang digmaang na ipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng magmabuting payo. Nakita niyo po, may counselor. May counselor po tayo. Hindi ka na lang nagdidesisyon na dati ang hinihingi mo lang advice ng ibang tao, opinion ng ibang tao. Ano sa palagay mo pati? Ano sa palagay mo, mama? Hindi na ganon. Hindi na siya galing from wisdom outside. Hindi siya galing sa labas. Galing siya inside. Yung divine wisdom ng karunungan ng Diyos ang magpapatagumpay sa atin. Siya ang nag-i-establish kasi siya yung true counselor natin. Kaya po naisip ko dito, Lord, salamat. Kasi pag inisip ko yung wisdom,
Siya ang nagmamay-ari ng wisdom itself. And kapag iniisip ko, siya din yung nagpo-possess ng understanding. Kaya yung Spirit of the Lord po, kung saan doon nagre-rest ang wisdom na binibigay sa atin, then nagre-rest din sa atin yung Spirit of understanding. So sama-sama po sila. Kaya paano po ito magka-come out, lalabas ng mabuting counsel o mabuting alituntunin o mabuting bunga ng tagumpay sa atin? Kasi nagkaroon tayo ng malalim na pangunawa. Kaya ngayon, maipoposisyon na natin yung sarili natin by the Spirit of the Lord. Kaya masasabi po natin, hindi natin talaga pwedeng i-measure yung kakayahan at talino po ng kaparaanan ng Panginoon at way ng Diyos. Kaya sinasabi na yung intelligence niya mas mataas kaysa sa atin. 'Di ba? Yung thought ng Panginoon mas mataas kaysa po sa atin. Kaya hindi natin siya pwedeng i-underestimate o sukatin sa pamamagitan ng pagsusukat natin. We cannot. Hindi po natin magagawa. Ganun siya kahalaga. Kaya tayo po, sa pamamagitan natin, amen, na tayo yung ginawang partaker ng Holy Spirit sa mundong ito, tayo yung ginamit ng Panginoon, na nag-join po yung Holy Spirit niya, di ba? Nakasama po ni Jesus dati, na nagbuhay sa Kanya, di ba? Nagbigay sa Kanya ng wisdom, lahat po kung bakit napagtagumpayan niya ang mundong ito, same Spirit na nasa iyo ngayon at nasa akin. Kaya, sa pamamagitan ni Jesus Christ, na firstborn, siya po yung firstborn natin, siya yung panganay natin, di ba? Tayo po yung brethren, tayo yung mga kapatid niya, sumusunod tayo mga anak niya, mga kaibigan na tinuring. Amen? Sumusunod tayo sa footstep ng Panginoon. Kaya kung ano yung i-aas ng Spirit of Counsel sa atin, yun po yung gagawin natin. Kaya napaka-interesting po ng pag-aaral ko dito kanina, na from the Isaiah, di ba, sinabi po sa Isaiah 9:6, na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, makikita po natin, pahanap nga po, Isaiah 9:6 po sa Tagalog, sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng govern. Kumbaga sa isang barangay, may nag-go-govern sa'yo, may umaalalay sa'yo, may umaagapay sa'yo. Tayo po, ang Espiritu ng Diyos, nag-govern sa atin, nag-rest upon His shoulder. Si Jesus Christ, na tinawag po nating wonderful counsel. Siya yung wonderful counsel. Kaya nga sa Proverbs, di ba, sinasabi doon na every purpose is established by counsel. So, sino yung counselor natin? Tayo yung kinounsel, tama? So, merong ahead sa atin, mayroon tayong pinaka-counselor, yung wonderful counselor, which is Jesus Christ itself, na sinabi po sa Isaiah 9:6, sabi po sa English, paano po sa Tagalog? For unto us, a child born unto us, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God, and the everlasting Father, the Prince of Peace. Amen? Pabasa po sa Tagalog, Isaiah 9:6 po. Amen. Ako na po. Sa Isaiah 9:6, sabi po dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen. Praise God. Diba? Kahanga-hangang tagapayo. So, Kuya Lindon, meron tayong tagapayo. Diba? Meron tayong wonderful counselor, kaya may nagka-counsel sa atin inside. Diba? Na mas mataas ang karunungan, mas mataas ang kaparaanan, Ate Jane. Kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi sabi nga sa James, every purpose sa Proverbs po, every purpose, lahat ng purpose natin ini-establish by counsel.
'Di ba? Dahil may nagpapaalala sa iyo, Kuya Lindon, inside you, hindi ka magkakaroon ng desisyon na mali. Kasi from inside you, because of the Spirit of the Lord, is Spirit of wisdom and Spirit of understanding, we are established. At dahil i-release yun ng tinawag na wonderful counselor natin na nag-establish ng purpose of His Father. Nakita niyo po kung gaano kaganda. Ang Diyos ang backup natin sa lahat ng nagiging desisyon natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi si pastor. Hindi si pastor ang wonderful counselor natin. Hindi si kapatid ang wonderful counselor natin kung wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Hindi si nanay, hindi ang anak. Kung wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng wisdom, na nagbibigay ng understanding para i-counsel tayo. So wala, kahit pa siya ay presidente, kahit pa siya ay gobernador, kahit pa siya ay mayor, kung wala sa kanya ang born-again spirit, na nasa kanya ang Spirit of God, hindi siya makakapag-counsel na may karunungan ng Diyos. Kasi hindi siya born again. Amen? Yes, maaaring may knowledge siya, pero ang nag-i-establish o ang nagpapatagumpay ng lahat ng plano natin ay galing at mula sa Diyos. Amen? Nakita niyo po? So, establishing the purposes of God, siya yung nagbibigay ng desire of God para sa ating mga anak niya at mga God's people. Dahil dito, yung purposes po ng desire na nilalagay ng Diyos sa puso natin from Psalm 37, sabi niya, ang Diyos na nagbibigay ng desire sa puso natin. Dahil pinalitan na yung puso natin pag na-born again tayo. Kaya nga, hindi ko kayo kinakausap na hindi kayo born again. Tayo po nandito kasi lahat tayo born again. Lahat tayo may Spirit of God at ito maa-absorb natin at mas higit nating mauunawaan na may kapangyarihan inside us na pwedeng magpatagumpay sa atin sa mundong ito dahil katagumpayan ang goal natin. Dahil naiintindihan na natin yung purpose ng desire ng Panginoon, yung way niya, maiiba yung thinking natin because of the counsel advice. So, nakita ko dito, number 1, binibigyan pala tayo ng directive counsel giving by the instruction of counselor. So, yun yung number 1 na nagbibigay siya ng directive counsel na galing sa wonderful counselor, galing sa Diyos. So, literally, sinasabi sa atin dito na kung tayo ay nasa lugar kung saan ang Espiritu ng Diyos ay come upon us, nanahan sa atin, ito yung lugar kung saan din natin matatagpuan ang Spirit of wisdom. And from the Spirit of the Lord comes upon us, na binigyan tayo ng Spirit of wisdom upon us, at sa lugar din ng Spirit of wisdom, binigyan tayo ng Spirit of understanding come upon us, then, ano na pong gagawin natin sa susunod? Yun naman po ang magbibigay ng counsel sa atin. Ito, He will guide us. Si counsel ang magga-guide sa action natin. Si counsel ang magbibigay ng instruction sa atin for every purpose of God na in-establish niya in our life. Siya pa rin ang foundation. Kaya napaka-comforting po. Nakita niyo po ba? Alam niyo, kapag inaaral ko siya ng mas malalim, dito ko mas lalong nagkakaroon ng comforting. Kapag naiisip ko na, grabe Lord, hindi pala ako kumikilos mag-isa. Hindi lang pala ako nag-iisip mag-isa at nagdidesisyon mag-isa. Kasi meron tayong wonderful counselor. So, hindi natin siya kailangan i-figure out ng sarili natin kasi yung wisdom mismo ang nag-show sa atin kung ano yung mangyayari. Bago natin i-counsel, bago natin i-apply. So, dito, tinuturuan tayo ng Diyos na manabigate natin yung mga bagay na to.
Pag sinabing manavigate, para itong mapa. Di ba? Pag hinahanap natin sa Google, ito yung nagtuturo sa atin paano natin matagpuan yung daan kung paano tayo makikipag-usap ng tama na may pangunawa, kung paano natin maiintindihan yung pattern ng Panginoon na may malalim na pangunawa na nagmumula sa Diyos. So number 2, the Spirit of Counsel order our step. Yung Spirit of Counsel, kapag katapos nagpulong ng Spirit of God, Spirit of Understanding, Wisdom, sa loob ng ating espiritu, ito yung magsasabi sa atin how to move. So kahit pa may mga taong nagsasabi sa'yo from your church ng kung ano-anong mga bagay na hindi nagmumula sa Diyos, hindi ka dapat dun maapektuhan because the Spirit of the Lord, kina-counsel ka niya from inside mo. Pinosisyon ka niya. Dahil pinosisyon mo kung saan ka pupunta, kung anong sasabihin mo, at paano ka gagalaw, ang Spirit of Counsel ang nagpoposisyon sa iyong sarili kung ano yung sasabihin mo. Kahit pa against lahat ng mga tao sa paligid mo, because you have wonderful counselor inside you. Kapag na-activate po ito. So in the beginning, we begin to express the wisdom of God. From wisdom of God, we begin to express our understanding and through counsel. Dahil po sa alintuntunin at pagka-counsel sa atin, naiisip po natin yung way on how we talk. Kaya, kung paanong in-envelop tayo o tinatago tayo ng Panginoon sa loob, tinoproseso niya tayo inside natin, sa katawan natin, ito yung nagde-develop sa ating lahat. To become the expression of wisdom. From the expression of wisdom, we become the expression of understanding. And from the expression of understanding, we become the expression of counsel. So ang tao po, tayo po malalaman natin, nakukuha natin ang resulta kung paano po ito nag-i-speak sa atin, nagsasalita sa atin, kung paano tayo tinawag from the wisdom of God. Kaya dahil dito, magkakaroon po tayo ng revealing, marireveal po yung mga bagay na i-actual natin, i-express natin ng actual through the wisdom and counseling ng Panginoon na binibigay sa atin para ma-attribute yung wisdom. Kaya nga po, without realization, hindi na po natin maa-actual na i-express ang wisdom kung saan kinakatagpo nito ang counseling. Amen? So dahil dito, dahil po sa counseling, dito natin natutunan na i-counsel yung mga tao. Dito natin natututunan na i-guide, di ba? Sabi mayroong marriage counsel. Di ba? Paano tayo nakakapagpahayag ng mabuting pag-guide sa mga tao o sa mga mananampalataya? Kapag ikaw ay leader, kapag ikaw ay pastor, it's all because of the spirit of counsel. Kasi ang spirit of counsel, pagkatapos siyang ginaid ng spirit of the Lord, wisdom and understanding, nire-release niya to para i-guide yung tao sa paghakbang nila ng tama. Ayon sa perfect will at desire ni God. Kaya nagka-come out to, nagbibigay ito ng solusyon sa sitwasyon, hindi problema. Hindi yung ihingi ka ng advice sa tao na walang espiritu ng Diyos, kaya ang binibigay rin niya sa'yo, sinasabi din niya yung problema niya. Anong naging solusyon mo sa problema mo? Wala, lalo lang din bumigat yung problema mo kasi tinanggap mo din yung problema niya. So kapag ang isang tao, lumalapit ka sa taong may spirit of the Lord or spirit of counsel din, kaya may mga tao na, kasi ina-activate to, hindi po to, katulad ng sinabi ko, hindi to nare-receive basta-basta. Kaya may mga lingkod din ng Diyos na may the best silang counsel na binibigay sa'yo. Kapag humingi ka sa kanila ng guidance, may solusyon silang mas mabuti kaysa sa solusyon ng iba. Kasi they have the spirit of counsel. Kaya kahit pa sa mga crucial na sitwasyon, marirealize mo, tama nga yung sinabi niya, because of the wisdom. Na hindi lang siya nag-stay sa isang tao, nung tinanong mo siya, na-release niya yon because of the wisdom of God. Diba? Na nag-express sa kanya at from the wisdom of the Lord, yun ang nag-reveal ng salita na ibibigay niya, tamang salita na ibibigay niya sa'yo because of the wisdom na nag-express sa kanya at nag-counsel para ibigay sa'yo.
Ay, Lord, thank you po. Kasi it's so amazing. Kasi nasa place po tayo ng posturing ourselves. Kaya nga sa understanding, di ba, sinabi ko po sa inyo, ito yung nagpo-posture sa atin o nagpo-position sa atin para matanggap natin yung mga bagay na to. Kaya lalo po nating more pa tayong mag-study sa seven spirit of God na meron pa lang nakalaan na seven spirit of God sa atin. Puro tayo sa prutas. Puro tayo nakatapat sa prutas. Pero paano kung hindi natin ma-activate yung pitong spirit na to, bababaliwala lahat ng yun. Kasi hindi natin magagawa na puro ka lang karakter. Hindi natin magagawa ang divine calling at divine purpose ng Panginoon kung wala tayong seven spirit of God. Kailangan tong makompleto sa atin. Kaya ito po yung dahilan kung ba't nagpapasalamat ako sa Lord. Lord, thank you. Kasi puro naririnig ko, kailangan may bunga ka ng Espiritu Santo. Paano kung wala sa'yo seven spirit na mag-complete sa'yo? Para mag-e-express sa'yo. Paano po yun? So, hindi tayo mai-establish. Diba? Kasi sabi dito, ang wisdom ang nag-i-establish sa atin. Amen? Diba po? Sa counseling din, ito yung nag-o-order sa mga step natin para makagawa tayo ng desisyon na tama. Kaya may mga mananampalataya na kahit nasa kanilang espiritu ng Diyos, hindi sila nagdidesisyon ng tama kasi wala silang spirit of counsel. Kaya kahit sila'y Kristiyano na nakikita natin, mali pa rin yung nagiging desisyon nila. So we need to ask, we need to pray for the spirit of counsel po, not just wisdom. Hingin din natin yung understanding na to show us that we need more of those beautiful things. We need more to study through this seven spirit of the Lord. So dito, marirealize natin yung wisdom po, ang principal things. Siya yung pinakauna, siya yung foundation din na parang Jesus Christ, foundation, He is the rock too. Kasi ang karunungan ng Diyos ang magpapakita sa atin ng mas higit pa nating kailangan. Kaya natin to nalalaman. Thank you for the Spirit of the Lord. Diba? Sa wisdom ng Panginoon, kung tinuturo niya to. Hindi sapat, kapatid, na nagbabasa ka lang ng salita. Word is not enough. Without the inspiration of the Holy Spirit, without the wisdom of God, kahit pa mag-aral ka ng theology, without the expression of the wisdom, ang karunungan ng Diyos po galing sa Diyos. Not only by the book. Ito yung tinuturo sa atin na without the Spirit of God, kapatid, kahit paaralin mo ng word by word ang theology, without the understanding and wisdom from the Holy Spirit, you are nothing. Still, you are nothing. Kaya, sabi ni James, if you want wisdom, let Him ask. Kung gusto natin ng wisdom, ask tayo kay God. He will give. Available siya. And sabi din ng salita ng Panginoon, every good and perfect gift come from God above. From above. So lahat ng perfectong bagay, 'di ba, at regalo galing sa taas. From above, hindi sa lupa, hindi sa mundong ito. It is from above. So sino ba yung above? Our Lord. He is God. He is our counselor, wonderful counselor. Hindi sa mundong ito. So, sinasabi sa atin na kailangan nating magsimula sa spirit of wisdom. Dahil sa spirit of wisdom na yun talaga ang nagbibigay sa atin ng malalim na kaunawaan at karunungan po para maintindihan natin at magkaroon tayo ng counseling at magkaroon tayo ng might, ng lakas, karunungan na galing sa mundong ito at takot sa Diyos. So, wisdom, being the foundation, ang nagre-reveal sa atin ng actual na kailangan natin na additional na bagay pa, bukod po sa Spirit of God. Amen? So, Proverbs 9 po, pabasa nga po, Proverbs 9 po, 9 hanggang 12, pabasa nga po. Ito yung makikita natin ng mga benepisyo para hindi tayo maging hangal sa mundong ito. Mananampalataya tayo, tapos mali-mali tayo magdesisyon. Mananampalataya tayo, hindi natin alamin dadaanan natin. Mananampalataya tayo, tapos nagsasuffer tayo.
Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Pabasa nga po, Proverbs 9, 9 hanggang 12 po. Amen. Sabi po dito sa Proverbs 9, 9 to 11, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. 10. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa kanya'y may dulot na karunungan. 11. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong araw dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang dunong, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Purihin at pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Amen po. Amen. Kaya may mga mananampalataya madaling namatay. Paano? Hindi hiningi po yung karunungan ng Diyos. Nagkakaroon ng anong pong tawag doon? Meron tawag doon yung madali kang namamatay. Na hindi ka naman dapat mamadaling mamatay, pero dahil kulang ka ng karunungan, namamatay po agad kahit mananampalataya. Kahit may purpose pa siya, nagkakaroon siya because, sabi nga, kapag lack of understanding tayo, mapeperish tayo. Kasi, yung mga gift natin at yung mga regalo na binigay ng Diyos, gagamitin ng kaaway kasi kulang ka ng pangunawa. Kaya nga, pag hindi mo na-control yung emosyon mo, pag hindi ka na-control ng emosyon mo, pag pinagsasabihan ka ng mga leader mo, tinuturuan ka lang paano tamang manalangin, tinuturuan ka lang kung paano ka lumakad sa pagiging leader, nasasaktan ka. Ayaw mong tumanggap ng counsel na binibigay din po ito sa mga taong humihingi. Hindi kasi lahat na-absorb ito at nagmamanifest, kaya kailangan nating makinig sa kanila. Amen? Kaya minsan, napapahamak tayo dahil sa emosyon mo, katigasan ng ulo, ayaw mo makinig, napapahamak ka. Katulad lang po nung isang araw, no? Kung hindi ko tinake yung opportunity na makapagturo po ako ng salita ng Panginoong Diyos, dahil nag-stay ako kung uunahin ko yung trabaho ko, hindi ako makakapag-focus sa paghahayag ko ng salita. Huminto po ako ngayon. Pero kailangan ko na mapanood yung anak ko kasi may laro siya. May laban po siya ng volleyball tournament niya. Para masuportahan ko yung anak ko. Pero may mga kaluluwa na nag-invite po sa akin sa pangmadaling araw na turuan sila tungkol po doon sa Deuteronomy. Ngayon na-delay po ako. Hindi ko napanood yung anak ko. Pagbukas ko po ng garahe, gumayak na ako, na-delay ako ng pagsundo sa bunso kong anak na si Siana sa nag-aalaga sa kanya. Sabi ko, Lord, di ko po mapapanood yung anak ko. Yung estimation ko ng time from umaga na nagtrabaho, kulang kasi siningit ko po. Hindi ko siya siningit, inuna ko po. Kasi yung trabaho ko, hinuli ko. Priority ko po yung paghahayag ng salita kesa sa oras po ng trabaho ko. Kaya na-delay ako. Pero God is good. Bakit po? Nung nakita ko yung garahe ko, binuksan ko po yung garahe, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Halos humahampas po. Sabi ng anak ko, Mama, kawawa naman si ate. Wala siyang audience na manonood. Hindi natin papanoorin. Anak, nakikita mo ba yung hangin? Nakikita mo ba yung lakas ng hampas ng mga na yan? Pag nag-drive ako, yung sasakyan natin, parang itatangay na. Tingnan mo, lakas. Hala, si mama naman, pinasundo-sundo mo yung si Siana. Sabi mo, sasama ako para mag-cheer tayo kay ate, tas di tayo tutuloy. 2 beses ko pong binuksan yung pintuan. Dahil pinag-iisipan kong mabuti. Habang nakikipag-usap ako sa anak ko, nakikipag-usap po ako sa Diyos sa utak ko. And then, pangatlong bukas ko po ng pintuan, nakita ko talaga hampas ng mga puno talaga na nagbigay sa akin ng wisdom na hindi ako pwedeng tumuloy. Hindi ko pwedeng anong tawag dun po? Isaalang-alang na Isapalaran, yes, Nay. Isapalaran yung sitwasyon po ng anak ko doon kasi yung baby ko, tapos yung anak ko,
Tapos yung papanoorin, nag-iisip ngayon ako kung ano yung unahin ko. Iisipin ko yung kaligtasan nila. Bago po yung saya na mararamdaman ng anak ko. So pag pangatlong bukas ko po ng pinto, hindi po talaga ako tumuloy. Anak, sandali. Sabi ko, hindi na tayo pupunta. Masama yung loob ng anak ko. Pero yung isip ko talaga, yung espiritu ko, hindi talaga ako pinayagan. So inisip ko, it is the reason why I am delay. Kaya ako delay sa oras, hindi aksidente. Alam nyo po, ilang minuto lang after kong nagdesisyon, nakita ko po yung bloke ng yelo. Umuulan po sa labas. Kasing laki ng cube. Alam niyo po yung ginagawang cube sa yelo, yung pag pinasok mo yung cube, kasing laki po nun, batong medium. Medium na bato na tinitinda ng kapatid ko. Ganon kalalaki yung bumagsak. Kung tumuloy po ako, at umiral sa akin yung emosyon na kawaway anak ko, at hindi ako nakipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng espiritu ko, alam niyo po, yung kotse ko basag-basag. Basag. Tapos mapapahamak pa kami, gastos pa namin. Nag-sorry na lang po ako sa anak ko. Anak, sorry, di kita mapapanood ngayon. Pero may ibang araw. Ipinagluto ko na lang siya ng paborito niyang pagkain na sardinas na may itlog. Masaya siyang umuwi. Tapos sabi niya po sa akin, Mama, yun nga po sasabihin ko sana, wag ka na lang pumunta kasi nakita ko yung lakas ng bagyo. Umuwi po siya, bagsak-bagsak yung mga puno po sa village namin. Kinausap ko yung anak kong lalaki, Anak, nagagalit ka pa ba kay Mama? Naririnig mo ba ako yung bubong natin halos mabutas sa laki ng yelo pong bumabagsak? Hail po ang tawag doon dito sa ibang bansa. Kapag darating na yung taglamig po sa amin, nauunang bumabagsak yung mga yelong ganun kalalaki bago mag-snow. And thank God, kasi tayo yung nagbebenepisyo para hindi tayo maging hangal. Kasi pag hindi po tayo nag-isip at nagkaroon ng karunungan ng Panginoon, magiging hangal tayo, hindi tayo nakikinig sa mga sinasabi po ng Holy Spirit inside us na kinakounsel niya tayo, di ba, para maproteksyonan tayo na hindi tayo ang magsaper. Hindi tayo mahirapan. Kaya may mga mananampalataya na hirap pa rin. Pati pakikipag-usap sa Panginoon, hirap na hirap. Samantalang binibigay na ng Diyos ang prosperity. Binibigay ng Diyos ang karunungan. Binibigay ng Diyos ang kagalingan. Binibigay ng Diyos ang lakas. Ang strength po galing sa Diyos. Ang might galing sa Diyos. Ang takot sa Diyos galing sa Diyos. Wala sa mundong ito. If we only understand, tayo po ang nagbebenepisyo. Dahil sa 7 spirit ng Diyos na to na nagmamanifest sa ating buhay, ito ang beginning. Kapag tinanggap natin ang spirit ng Diyos na come upon us, yung wisdom eternally ang nagbibigay ng understanding sa atin. And eternally, nagka-counsel sa atin is the beginning of expression ng mga bagay na pagdidesisyon natin and mag-order ng step natin, action natin, pananalita natin at pag-iisip natin. So the expression of establishment ng purpose ng Panginoon sa buhay natin, kung paano tayo magre-react at magre-respond sa mga tao, ang nag-i-establish sa atin ay wisdom of God. At dahil sa understanding, nakikita natin yung purpose at buhay natin na nilaan ng Panginoon. At dahil sa counsel, nakakapag-desisyon tayo ng tama. Nakakapaglagay tayo ng emosyon na hindi dapat nating nararamdaman dun sa sitwasyon na kinalalagyan natin because of the Spirit of God, wisdom, knowledge, and of understanding too. So yung wisdom po ang nagbibigay ng posture sa atin. Yung wisdom ng Diyos, yung karunungan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng humility. Para mailagay at maiposisyon natin dahil sa understanding natin na Lord, apart from you, wala ako. So wala tayong dapat gawin kundi i-humble yung mga puso natin, yung sarili natin sa harap ng Panginoon. Yun yung posisyon na gusto ng Diyos sa atin. Para ma-realize natin na ang posisyon na gusto ng Panginoon sa atin, yung mag-humble tayo sa Kanya. Para magkaroon tayo ng puso na handang magpaturo sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Para makapag-desisyon tayo sa lahat ng mga assignment na binigay niya sa atin para ma-order tayo ng Diyos sa mga lakad natin.
That is the spirit of counsel. Siya na yung magbibigay ng hakbang sa atin pagkatapos na tayong bigyan ng direction at instruction na ia-apply natin in action. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos kasi ito yung kaya po, Proverbs 12:15. Tabasa nga po, last na po ako. Proverbs 12:15 po. Proverbs 12:15. Lord, thank you, Jesus. Proverbs 12:15 po. Dito po ako magtatapos. Amen. Praise God. Proverbs 12:15. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Purihin ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay may unawa, ikaw ay tumatanggap ng mga counseling, hindi ka mapapahamak. Kaya, kapag kailangan po natin ng advice sa ating sarili o sa ibang tao, amen? The Holy Spirit has to cover you. Kailangan tayong magpa-cover sa Holy Spirit. Kailangan tayong magpa-envelope sa Kanya. Kailangan natin magpasakop sa Kanya. Bilang siya tumira sa atin, sa ating katawan, katulad ng mga tumitira sa bahay mo, rule mo dapat. Instruction mo dapat. Direction mo dapat. Kaya nga yung mga anak natin, tayo ang nagtuturo sa kanila. Ang Diyos ang magmumold sa kanila. Ganon din tayo mga kapatid. Kaya may mga pastor na matalino. Kasi nakikinig. Hindi dahil tayo ay lang nila, mga sakop lang nila, kapag ang pastor matalino nakikinig ng advice yan. Kasi tayo din. Sabi ko nga sa inyo, ako po tumatanggap ako kahit sa mga dinidisciple po na pinagkatiwala ng Panginoon, humingi ako ng advice sa kanila, tama ba to? Tama ba to? Kasi naniniwala ko, they have the Spirit of the Lord din. Lalo na sa mga spiritual na nanay na nakaka-experience. They have the Spirit of the Lord. Alam nyo, kahit hindi nyo nakikita yung kapatid ko sa online, nag-uusap po kami spiritually sa mga desisyon na aming hahakbangan sa pamilya namin, sa bawat mga namin, anak namin. Amen? And even sa ministry po na pinagkatiwala sa amin. Kasi siya may actual na siyang church na pinamamahalaan niya. So hindi siya pwedeng wala pong ganito katulad ng counseling, spirit of counseling. Kaya purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. We are the beneficiary. It is available po sa atin. Kaya may mga impormasyon na galing sa ibang tao po. Huwag tayong maging hangal. Huwag po tayong maging marunong na piling natin, alam na natin lahat. Hindi po, magpaturo tayo. We have bukod sa wonderful counselor natin, ang Panginoon na nananahan din sa bawat isa sa inyo. Hindi po ito one day na matututunan natin. It is the process. So ngayon pong oras na to, dahil pinaalam na sa atin to ng Panginoon, isama na din natin siya sa prayer natin. Huwag lang po puro karakter ang hinihingi natin. Hingin din natin yung 7 espiritu po na ito, na magbibigay sa atin ng establishment sa purpose kung saan tayo tinawag ng Panginoon para managumpay po tayo. Galing siya sa 7 espiritu kung iisipin nyo. Hindi lang sa pag-uugali, kapatid. Amen? Kailangan natin ng espiritu ng Diyos, una sa lahat, karunungan ng Diyos, pangalawa, pang-unawa, pangatlo, alituntunin, pang-apat, pang-5 po, yung knowledge, yung might, yung lakas. Diba? Pag-aaralan po natin sa susunod, yung lakas, yung might, lakas na hindi galing sa katawan mo, kundi galing sa Diyos kung bakit hindi kayo napapagod, kung bakit hindi tayo nagsasawa. It is all because of God. Siya ang tumatrabaho sa atin. Pagkatapos ng lakas na might na tinanggap mo, knowledge po ang susunod. At pang-7, ang takot sa Diyos. The 7 spirit po na kailangan nating aralin na mag-manifest. Hindi lang ang karakter, kundi ang expression ng 7 spirit. Hindi ko sinasabing may 7 espiritu. There is one Holy Spirit na may nature
ng pag-uugali, ng karakter at attitude, at my expression. Amen? At ito yung pinag-aaralan natin. The spirit of counsel is one of the expression of the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God, and we thank you, Jesus. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Salamat na ngayong gabing ito, you are counseling us by the spirit of counsel na nagmula sa wisdom, sa iyo, Panginoon, at sa understanding na nauunawaan na namin para hindi kami magkaroon, Panginoon Lord, ng kapahamakan, ng mga hakbang na hindi nagmumula sa iyo, ng mga instruction, Panginoon, na mali. Even we have the Holy Spirit, Father God, we are asking you, Father, na mag-activate ang spirit of counsel, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang spirit of wisdom at understanding, O God. Ang ititong espiritu na to, Panginoon, na gagabay sa amin sa katagumpayan na inihanda mo, na in-establish mo para sa amin. Na maging founded kami, not only by word, but the wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. And Lord, salamat, Panginoon, na hindi kami magkakaroon ng premature death. Yes, Father God, thank you. Hindi kami magkakaroon ng premature death, Panginoon, na mapahamak ang aming buhay para mabuhay kami ng mahaba at ma-accomplish namin yung lahat ng assignment na gusto mong pagawa sa amin because of you. Because of your wisdom. Because of your understanding. Because of your spirit, God. Salamat po sa counseling. Thank you for our wonderful counselor, Panginoon, na walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng mabuting desisyon, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng order para makakahakbang kami, Panginoon, ng tama at mabuti, na puno kami ng pagtitiwala, na hindi kami magkakamali dahil nagmula ito sa aming Diyos na nag-counsel sa amin, yung wonderful counselor namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa gabing ito na muli mo kaming pinabaunan, Panginoon, ng karunungan upang makahakbang kami, Ama, na hindi kami madidisappoint, Panginoon. Hindi kami magkakaroon ng pagsisisi. Hindi kami magkakaroon, Panginoon, ng doubt. Hindi kami magkakaroon, Panginoon, ng maling aksyon at even maling pagsasalita. Because we realize, Father God, na kino-comfort kami ng spirit of wisdom, Panginoon, ng pundasyon na nagmula sa iyo, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at pagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga salita na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Thank you, Panginoon, sa kapayapaan na nararanasan namin because of you. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy na naitanim sa puso at isip ng aking mga kapatid kung gaano kahalaga at ang pinag-aaralan namin na tinuturo mo. Salamat, Holy Spirit, for your inspirational word, Father God, na ginamit mo ang iyong lingkod, Panginoon, na ma-release ko ito. Salamat po for the realization. Salamat, Father God, yung benepisyo na tinatanggap namin only because of you. Lord, we humbly ourselves. Give us the humility, Father God, na kailangan namin, ng puso na kailangan magpaturo, ng obedient, Panginoon, para makasunod kami at mahakbangan namin to through action because of your counsel. Thank you, Father God, for you are our God. Thank you that you never change. Thank you for you remain the same yesterday, today, and forever. Thank you for the victory, Father God, na nakahanda sa bawat isa sa amin. Salamat sa liwanag na binibigay mo sa aming mga daan because of your word, Father God, naunawaan namin. Because of your wisdom, naunawaan namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. Sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalhatian, Panginoon, sa iisang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, dakilang Ama, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Amen. Ayan. Thank you po, Sis Beb. Purihin po ang Diyos sa buhay mo. Sa